Naigtad ako at napahinto sa paglakad dahil sa malakas na busina ng jeep na mistulang gumising sa nakalutang kong isip. Hoy! Ano na? Aga-aga pakalat-kalat ka! Kung magpapakamatay ka, huwag kang mandamay! Sigaw ng driver at saka muling pinaharurot ang sasakyan. Mapakla akong napangiti at saka gumilid sa may bangketa. Divina. Divina ang pangalan ko. Pero madalas, Hoy kung tawagin ako ng mga tao. Magpapakamatay. Lahat ng may buhay ay mamamatay. At ako, humihinga lang. Pero pakiramdam ko matagal na akong patay. Namatay ako nung araw na umalis ang asawa ko't anak. Naupo ako sa tapat ng nakasarado pang tindahan ng mga appliances. Kinandong ang daladalang bag na naglalaman ng ilang gamit at saka pinanood ang mga taong naglalakad. Ilan sa mga ito'y animo nandidiring madikit sa akin. Hindi ko sila masisisi. Ilang araw ko nang suot ang luma kong duster. Nakapaliligo man ako sa mga CR ng pampublikong palengke. Hindi naman ako nagpapalit ng damit. Ito uli ang isinusuot ko. Sa lansangan ako nakatira. Usok at alikabok ang parati kong kasama. Naiinitan kong araw, nilalamig kong gabi, at nababasa kung umuulan. Nakadikit na sa balat ko at anit ang amoy ng natuyong pawis at alimuom. Lumalaban na sa nangingitim na ngipin ng suklay ang matigas na hibla ng aking buhok. Maging ang lastiko ay sumusuko sa paggapos nito. Maaari ng pagtamna ng kamote ang nagkapatong-patong kong libag sa balat. Ang mga sakong ko ay nagnanaknak sa laki at lalim ng mga tibak. Ang mga kuko ko'y nagsitigas na sa kapal ng dumi sa loob. Hindi na magawang pudpurin ng mga ngipin kong naninilaw. Hindi na rin ako nagtataka kung ang iba'y lumalayo sa akin. Natatakot silang baka ako ay magwala, manakit, o may nakahahawang sakit. Nangiti ako at napailing. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit. Ito ang alam kong paraan. Kailangang parati akong madungis, mabaho, at nanlilimahid upang hindi na magahasa uli. Kailangan mahaba at matibay ang aking mga kuko upang may magamit na armas na magtatangkang manakit sa akin. Baliw ang tingin sa akin ng mga tao. Ngunit nagkakamali sila dahil matino at malinaw ang aking isip. Katunayan na pagmamasdan ko ang nangyayari sa paligid. Updated at aware. Sabi nga sa wikang Ingles na madalas kong marinig sa mga kabataang nagkukwentuhan habang naghihintay ng masasakyan. Alam ko ang tungkol sa internet, social media, gaya ng sikat na Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok at iba pang mga platform. Lalo na ang Mobile Legend at iba pang online games na kinahuhumalingan ng mga kabataan. Mga online sugalan at marami pang iba. Napanood ko ang laban ng pambansang kamao at ang pagpapabagsak sa Amerikanong negrong nakalaban. Napapanood ko ang sona ng Pangulo. Alam ko ang mga pangalan ng bagyong dumating, umalis, at paparating. Nasusundan ko ang mga balita. Ang pagtaas ng singil ng elektrisidad
ng tubig, ng gasolina, ng mga bilihin. Alam ko rin ang nangyayari sa bansa, ang tensyong namamagitan sa mga politiko, ang korupsyon sa gobyerno. Ultimo ang kontrobersya at eskandalong kinasasangkutan ng mga sikat at hindi sikat na artista ay alam ko rin. Alam ko ang mga bago at di matapos-tapos na teleserye, telenovela, Koreanovela sa mga bigating TV network na magkalaban. Pati na ang ilang chismis tungkol sa kaliwaan, ahasan, reklamo sa trabaho, katrabaho, mga magulang, mga kapatid, guro, at kung ano-ano pa. Dahil parati kong naririnig na pinag-uusapan ng mga taong nakapila sa may hagdan ng LRT at MRT. Marami akong lugar na napupuntahan na hindi alam at hindi pa napupuntahan ng ilan sa mga taong diring-diri sa akin. Gusto kong isiping mas maswerte pa ako sa kanila. Habang sila'y nakagapos sa mga responsibilidad, ako'y heto, malaya. Habang sila'y halos makuba sa pagkita ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan, ako'y heto at kontento na sa isang balot na tinapay at tubig ng Maynilad. Habang sila'y naghahangad ng disenteng pamumuhay, ako'y heto't makaraos lang sa bawat araw ay sapat na. Habang sila'y napasasaya at nag-iingat sa kani-kanilang pag-aari at yaman, ako, ang iniingat ay ang nag-iisang larawan ng aking mag-ama. Ang natatanging ari-ari ang kasama ko kahit saan. Habang pinagmamasdan ko ang makisig na mukha ng aking asaway, nagagawa kong ngumiti. Habang hinahaplos ko ang nakangiting mukha ng 8 buwan kong anak na ang suot na headband at sapatos ay ako ang nagganchilyo'y nakararamdam ako ng tuwa. Dito'y nayayakap ko sila, nahahagkan, nakakasama. Tumayo na ako nang dumalang na ang mga taong nagkukumahog sa paglalakad. Mainit na ang ibinubugang singaw ng araw. Kailangan ko nang makalipat ng pwesto. Sumagsag na ako sa paglakad. Natigilan ako at hindi napigilang mapangiwi nang maramdaman ko ang pangingirot ng aking mga sakong. Dapat na talagang palitan ang pudpud kong stepin. Butas na ito sa bandang sakong at alambre na lamang ang nagdudugtong upang hindi tuluyang mapigtal. Sumusuko na ang stepin ko. Gusto nang bumitiw, magpahinga. Napangiti ako. Ngiting punong-puno ng pait. Ako ba? Sumuko na nga ba? Panahon na ba upang bumitiw? Tumigil? Dapat na ba akong magpahinga? Napahawak ako sa naninikip na dibdib at sa kamarahang minasahe. Gamit ang manggas ng damit, pinahid ko ang butil-butil at malamig na pawis sa aking noo at magkabilang pisngi. Paika-ika man. Di ko man mailapat maigi ang mga talampakan sa tila nagbabagang kalsada, ay nagpatuloy pa rin ako sa paghakbang. Sa wakas,
Narating ko ang lugar na kinasusumpungan ko ng kapahingahan. Buong katapatan akong nagbigay galang at nag-antanda sa harap ng pintong nakasara. Napaglalagos ko ang paningin sa makapal na kahoy na nakaharang. Natatanaw ko ang napakagandang altar, ang nakapako sa krus na nagbata ng mas napakaraming paghihirap. Nasumpungan ko ang aking sariling nakaluhod sa malamig na sahig. Mula sa aking bag, kinuha ko ang larawan ng aking mag-ama. Inilapat sa aking dibdib. Mariing pumikit at taimtim na nanalangin. Panginoon, narito na naman ako at muling mangungulit. Kamusta na po ba ang anak ko? Malusog po ba siya? Hindi ba siya nagkakasakit? Sana ay parati niyo siyang pinababantayan sa inyong mga anghel. Masaya po ba siya? Kayo na po sana ang bahalang mag-alaga sa kanya. Ang asawa ko, maayos na po ba ang kalagayan niya? Hindi na po ba siya nahihirapan? Sana po masaya rin siya. Kayo na po ang bahala sa kanila. Sana po, kahit sa panaginip lang, makita ko uli sila bago ako mamatay. Nandito na naman ang babaeng grasang yan. Baka dito pa magkalat yan. Tawagin mo nga yung mga tanod sa may plaza para mapaalis na yan. Baka kung tayo ang magpaalis saktan tayo. Buti sana kung pwedeng patulan. Mabilis akong tumayo at kinipkip ang aking bag. Yumukod ako bilang paggalang matapos tignan ng dalawang babaeng nakasuot ng bestidang kulay asul na may puting kolar. May rosaryong kahoy na nakakwintas sa leeg. May hawak na abaniko at maliit na libro at may belo sa mga ulo. Hayaan mo na. Mainam pa nga siya kumpara sa iba. Nagpupunta siya dito araw-araw at nagdarasal. Wala naman siya masamang ginagawa. Tignan mo nga't nagbigay galang pa sa atin. Nilapitan ako ng huling babaeng nagsalita. Mula sa kanyang bulsay, iniabot sa akin ang 20 pesos at 2 pirasong tsokolate. Tinignan ko siya at ninitian. Kumain ka na ba? Maluha-luha akong tumango sa tanong na iyon. Doon ka na muna sa may puno. Maupo ka doon. Hintayin mo ko. Huwag kang aalis ha. May aayusin lang ako sa loob tapos babalikan kita. Muli akong tumango. Nakita ko ang pag-irap ng unang babaeng nagsalita. At saka tila nagdadabog na nagpatiuna sa paglakad patungo sa gilid ng simbahan. Habang hatid ko ng tanaw, ang babaeng nag-abot sa akin ng pang-unawa at pagmamalasakit. Naglakad na ako patungo sa puno, gaya ng binilin sa akin ng mabait na babae. At nang makarating, naupo sa bangkong gawa sa simento. Muli kong tinignan ang pinto ng simbahan. Hindi talaga niya susukat sa panlabas na anyo ang nilalaman ng puso. Hindi lahat ng madasalin ay may malinis na budhi. Mayroong mapagbalat kayo. Maraming mapagsamantala. Ngunit mayroon pa rin mga taong matulungin at mapagkumbaba. Muli akong napatingin sa kawalan. Kasunod nun, ang pagbabalik ng nakaraan. Noong ako ay bata-bata pa. Naalala ko nung matanggap akong serbidora
sa isang kilalang kainan. Mabait ang manager namin, lalo na sa isang tulad kong ulilang lubos. Ngunit naging kalakaran na yatang pahirapan at ibuli sa trabaho ang mga baguhang tulad ko. Pinatid ako ng isa sa mga kasamahan ko. Wala man akong ginagawang masama ay naiinis sa akin. Hindi ako tuloy ang nasubsob dahil nakahawak ako sa upuan. Ngunit tumagilid ang dala kong tray at ang laman ay dumausdos patungo sa likod ng lalaking doon ay nakaupo. Napanganga ako sa takot nang mapasigaw ang lalaki. Biglang tumayo at nagtatalon habang hinuhubad ang damit na suot. Napatayo din ang mga kasama nito, 2 babae at isa pang lalaki. Tinulungan ito ng kasamang lalaki habang pinagmumura naman ako at dinuduro ng 2 babae na kasama nila. I'm okay, damit lang to at kaunting paso. Pag-awat ng lalaki sa mga kasama. Ngunit patuloy pa rin sa pang-iinsulto ang 2. Hindi ko pansin ang mga naririnig. Ang inaalala ko ay ang namumulang balat ng lalaki dahil sa mainit na karigaring tumapon sa likod nito. Lumika ng komosyon ang nangyari. Lumapit ang manager namin. Pinapasok ang 2 lalaki at 2 babae sa loob ng opisina. At ako naman, pinapunta sa loob ng kusina. Halo-halo ang nararamdaman ko. Lahat ng santo ay natawag ko. Maya-maya pa, pinatawag na ako ng manager. Lalong nangatog ang buo kong katawan. Mawawalan na ako ng trabaho. Ay posible pang makulong dahil walang pambayad sa danyos at sa pinapasukang na pinsala. Walang patid sa pag-agos ang aking luha. Para akong kriminal na isasalang sa silya elektrika. At ang hatol ay ibinabana. Natutup ko ang sariling bibig. Hindi ako makapaniwala. Ang inaasahan kong pagrereklamo ng mga customer at pagsisante sa akin ay hindi nangyari. Sa halip na ireklamo ng lalaking nabanlian ang mainit na ulam, ito pa ang nagtanggol sa akin. Ang kasama nitong isa pang lalaki ang nagpatunay na pinatid ako ng katrabaho. Hindi ako nakapagsalita. Umiiyak pa rin dahil sa tuwa. Paulit-ulit lang akong yumuyuko bilang pasasalamat. Sa pangyayaring yun, ay nakilala ko si Ignacio, ang nabanlian ng ulam, at si Miko, ang tumistigong wala akong kasalanan. Doon na rin nagsimula ang saya at lungkot sa aking buhay. Halika, sumama ka sa akin. Pinatatawag ka ni Father. Nagbalik ang diwa ko sa kasalukuyan nang marinig ang malambing na tinig ng babaeng kausap ko kanina. Nagpatianod ako sa pag-akay niya. Nakangiting pari ang sumalubong sa amin. Nababasa ko sa mga mata nito ang nararamdamang habag para sa akin. Dahan-dahan kong iniyuko ang ulo upang pigilan ang namumuong luha sa mga mata. Pinaupo nila ako at saka mahinahong kinausap na tila ba nakikipagkwentuhan lang. Inakala nilang hindi ako nakapagsasalita dahil ang bawat tanong nila sinasagot ko sa pamamagitan ng pag-iling at pagtango. Kaya siguro hindi na itinanong ang pangalan ko. Maaaring inakala rin nila na wala akong sariling bait. Pinakain nila ako. Pinaliguan ng mabait na babae.
pinagsuot ng bagong underwear, at pinagbihis ng hindi man bagong t-shirt at pantalon, ay malinis naman at mabango. Sinusuklayan ako ng babae habang ginagamot naman ng pari ang aking mga sakong. Ginupit ang mga kuko ko sa kamay, sa paa. Sinuutan ako ng itim at malambot na medyas, at saka pinagsuot ng isang bago at makapal na tsinelas. Napreskuhan ako. Hindi ko na namalayang naidlip pala ako sa kinauupuan. Nang magising ako ay agad akong tumayo. Nakangiti ang babae nang lumapit sa akin at painumin ako ng mainit na tsokolate. Nang maubos ang laman, tinungo ko na ang pintuan. Hindi nila ako pinigilan. Naiintindihan ko naman. Laking pasasalamat nang may nagmalasakit sa akin. Binilinan ako ng pare na kung magugutom ako, huwag ako mag-aatubiling bumalik. Bilin pa nila ay mag-iingat ako sa pagtawid sa kalsada at marami pang iba. Nakangiti akong tumango at kumaway bilang pamamaalam. Muli akong naglakad papunta naman sa aking tutulugan. Naramdaman kong namimigat ang katawan ko. Pinagtawanan ko ang sarili. Hindi na sanay ang sistema ko na malinis. Niyakap ko ang aking sarili nang unti-unting makaramdam ng panlalamig. Madulas ang salat ko sa aking balat at mainit ang singaw ng aking hininga. Pakiramdam ko'y lumiliit ako. Alam ko, inaapoy ako ng lagnat. Napatango ako nang marating ang karinderya ni Manang Inday. Hinahanap ng panlasa ko ang malinamnam niyang lomi. Pakiwari ko. Gagaan ang pakiramdam ko kapag nakahigop ng mainit na sabaw. Napanganga ang ale pagkakita sa akin. Aba, muntik na kitang hindi nakilala. Ang ganda-ganda mo ngayon. Dapat lagi kang ganyan. Tignan mo, lumabas ang kagandahan mo. Nakangiti niyang sabi. At saka inihain ang paborito kong lomi. Hindi na naman niya tinanggap ang bayad na inaabot ko. Itabi mo na lang yan para may pambili ka ng gusto mo. Ay, hindi ko naman ikalulugi ang isang tasang lomi. Siya nga pala, pinalagyan ko ng makitid na papag yung tulugan mo dyan sa may likod. Mainam-inam na yun kaysa naman sa hinihigaan mong karton. Pinalagyan ko na rin ng dingding, kaya nga lang tagpi-tagpi lang ha, para hindi mahalata. Baka kasi mapansin ng kasera kung ganid sa pera. Pagpasensyahan mo na ang Manang Inday mo ha. Nauubos ang paninda pero ubos din ang benta. Natatawa pa nitong sabi. Nakangiti akong tumango. Napakabuti ng Diyos. Pinadalhan niya ako ng mga taong sa kabila ng kani-kanyang pasanin ay nagagawa pang tumulong sa ibang tao. Sa akin, sinisimulan ko na ang pagkain nang may tumawag sa aking pangalan. Nag-angat ako ng paningin. Nakilala ko agad ang lalaking pinagmulan ng tinig. Si Ignacio. Nagtutubig ang mga mata niya habang hinahagod ng naaawang tingin ang aking itsura. Tila ba hindi makapaniwalang ako nga ang nakikita. Inilihis ko ang paningin. Ibinalik sa tasa ng lomi. Kumutsara at sinimula ng pagkain. Sinimulan na rin ang pagkukunwari. Lutang lang uli. Nagkunwari akong hindi siya kilala.
na hindi apektado sa kanyang presensya. Matuling nagbalik sa aking alaala ang nagdaan. Si Ignacio, ang lalaking natapunan ko ng mainit na kare-kare, ang lalaking nagbigay ng magandang kulay sa aking buhay. Mula ng aksidenteng nangyari sa kainan, ay araw-araw na niya akong pinapasyalan, hinihintay, at hinahatid sa boarding house na aking tinitirahan. Mabait siya, maalalahanin at maginoo. Pinaramdam niyang mahalaga ang isang tulad ko. Nahulog agad ang loob ko sa kanya, kaya nang sabihin niyang mahal niya ako at ibig maging nobya, pumayag agad ako. Ang akala ko, ganun lang kasimple ang lahat. Gusto niya ako, gusto ko rin siya. Ang inosenteng Divina ay nangarap ng buhay kasama siya. Umasang kami na hanggang sa huli. Naniwalang siya ay regalo ng Diyos sa akin. Ngunit ang kaligayahan ay pansamantala lamang pala. Isang pangarap na mananatiling pangarap lang. Dahil ang mahirap at mangmang na tulad ko'y hindi nababagay sa solo palang tagapagmana ng malaking kumpanya. At kailanman ay hindi matatanggap at mapapabilang sa kanilang angkan. Wala siyang nagawa ng ipakasal sa babaeng napili ng kanyang mga magulang. Naiwan ako sa dilim. Durog na durog. Halos mabaliw. Hindi ko akalain ang nararamdaman niya sa akin ay liliparin lang ng hangin. At sa mga panahong nagluluksa ang aking puso, ang kaibigan niyang si Miko ang nag-alok ng balikat na maiiyakan ko. Ginusto ko nang wakasan ang buhay ko noon. Pero naroon si Miko at pinigilan ako. Dinamayan, inalo, inalalayang makabangon. Tinuruan niya akong tanggapin ang nangyari. Tinuruang makalimot. Unti-unti niyang pinaghilom ang malalim na sugat sa aking puso. Love at first sight. Yan daw ang naramdaman niya nang ako ay makita. Naunahan daw siya ni Ignacio sa panliligaw sa akin, kaya inilihim na lang ang damdamin. Hiniling niyang bigyan ko siya ng pagkakataong patunayan ang sarili, ang pag-ibig sa akin. Hindi na ako masasaktan, hindi malulungkot, hindi mag-iisa. Tinanggap ko ang pag-ibig niya kahit hindi pa ako sigurado sa nararamdaman, kahit hindi alam kung hanggang saan at hanggang kailan. Gaya ng mga magulang ni Ignacio, hindi rin ako natanggap ng mga magulang niya. Alam ko namang gano'n ang mangyayari. Hindi naman ako umasa, hindi nangarap, kaya hindi naging napakasakit. Ngunit sa halip na iwanan, ipinaglaban ni Miko ang relasyon namin. Hindi siya pumayag na malayo sa akin. Ako ang pinili niya, kahit mawala ng mamanahin. Gusto ko siyang palayain. Pinigilan sa gustong mangyari. Hindi niya dapat talikuran ang magandang buhay ng dahil lang sa akin. Hindi siya pumayag. Hindi niya raw ako iiwan kahit anong mangyari. Magsisikap siya para sa pamilyang bubuuin namin. Nagtanang kami at nagpakasal sa West. Lalong nagalit ang mga magulang niya. Isinumpa ang aming pagsasama. Sa halip na matakot, lalo siyang tumapang. Nakadama ako ng hiya at awa. Sanay ako sa hirap. Pero siya,
Noon ako nakaramdam ng matinding takot na baka di magtagal, mapagod siya at sumuko. Na baka sa huli, mawala siya sa buhay ko. Noon ko na rin natuklasang natutunan ko na siyang mahalin. Tumira kami sa isang maliit na silid na kayang bayaran ang kinikita niya sa pabrikang pinapasukan. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at dating sa malamig na opisina na mamahala, pero natanggal siya sa trabaho nang ako ay pakasalan. Natatanggap siya sa ina-applyan, pero isang linggo lang tinatanggal na. Alam niya ang dahilan kung bakit at kung sino ang nasa likod ng pagpapahirap sa kanya. Hindi siya dumaing. Sa halip lalo siyang nagpursige hanggang sa magbunga ang pagmamahala namin. Isinilang ko ang isang malusog at napakagandang sanggol na babae. Masaya kami kahit payak ang pamumuhay. Kontento na kami sa kung ano mayroon. Basta walang may sakit, basta magkakasama kami, sapat na sa amin. Ngunit, naaksidente siya sa pabrikang pinagtatrabahuhan at nag-50-50 sa ospital. Walang pagdadalawang isip. Sinadya ko ang tirahan ng mga magulang niya. Ayaw akong papasukin ng gwardiya. Mula sa labas, isinigaw ko ang pangalan ng kanyang ama at ina. Bumukas ang gate, kaya dali-dali akong pumasok. Pagkakita ko sa mga magulang niya, sinabi ko agad ang sitwasyon niya. Umiiyak akong nagmakaawa, pero nagmatigas sila. Matagal na raw patay ang anak nila. Wala raw silang anak na swail. Muli akong nagmakaawa, lumuhod sa harap nila. Abot-abot ang pasalamat ko nang sabihin nilang tutulong sila. Pero agad din akong natigilan nang sabihin ng mama niya na may kapalit ang pagtulong na gagawin. Iwanan ko daw si Miko at ang anak namin. Kinaladkad ako ng gwardiya palabas sa gate nang hindi ako nakasagot. Hindi ko magagawa ang gusto nila. Hindi ko kaya. Naisip ko si Ignacio. Hindi ako nabigo. Sa tulong ni Ignacio, nakaligtas sa bingit ng kamatayan ng asawa ko. Hindi pa siya makakalakad, pero hindi siya malulumpo. Magagamot ang napinsala sa kanya, yun ang mahalaga. Ang akala ko magiging maayos na ang lahat. Ngunit isang araw, umuwi ako bitbit ang mga gamot na binili sa butika. Sinalubong ako ni Miko sa nanguusig na tingin. Palapit pa lang ako sa sofang inuupuan niya nang ihagis sa mukha ko ang mga larawan namin ni Ignacio. Magkasama sa hotel, lumalabas sa hotel. Mabilis akong lumapit. Natatakot akong mahulog siya sa kinauupuan. Hindi pa niya naigagalaw ng maayos ang ibabang bahagi ng katawan niya. Baka kung mapaano siya. Hinawi niya ako patulak. Binaliwala ko ang pagdama ng likod sa silya at nagmamadaling lumapit para alalayan siya. Ngunit, muli niya akong itinaboy. Sinubukan ko uling magpaliwanag. Totoong magkasama kami ni Ignacio sa hotel, pero hindi gaya ng iniisip niya. Nagkataong naroon si Ignacio at ang kliyenteng katransaksyon, kaya doon ako pinapunta. Matapos malaman ni Ignacio ang nangyaring aksidente, may tinawagan ito para mag-asikaso sa ospital. Inalok akong kumain pero tinanggihan ko na dahil kailangang makabalik ako sa ospital. Hinatid ako ni Ignacio sa labas. Itinawag ng taxi na maghahatid sa akin. Ganun lang.
Pero hindi naniwala si Miko. Pagkasuklam at pandidiri ang nakalarawan sa kanyang anyo. Ayaw niyang makinig. Ayaw niya akong makita. Natigilan ako nang makitang may pumasok na lalaking may dalang wheelchair. Lumapit sa kinauupuan ni Miko. Tinawag nitong senyorito ang asawa ko at saka binuhat at inilipat sa wheelchair. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko ang mama niya. Karga ang anak ko. Ang anak namin. Isang malaking bag ang ipinasok ng isang babae sa kotseng nakaparada sa tapat ng tinutuluyan namin. Pagkaray si Miko naman ang inalalayang makasakay. Umikot ang mama niya sa harapan ng sasakyan. Bago sumakay, tinapunan ako ng nakaiinsultong ngiti. Tunog ng makina ang gumising sa akin sa pagkakatulala. Halos mapatid ako sa pagmamadaling makalabas. Umiiyak akong humabol sa papalayong sasakyan kung saan nakasakay ang asawa ko't anak. Nadadapa, nasusubsob, pero bumabangon uli at hahabol. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakasalampak sa lupa. Puro gasgas ang mga tuhod, mga palad, at puro sugat ang mga paang hindi ko na napagkaabalahang sapnan. Nalaman ni Ignacio ang nangyari. Hinanap niya si Miko para magpaliwanag, pero nawala ng parang bula ang mag-ama ko. Nasa Amerika. Yan ang balitang nakarating sa akin. Nadamay sa iskandalo si Ignacio. Pinadukot ako ng asawa niya, ng mga magulang niya. Sinaktan, pinagsalitaan, pinagbantaan. Mula no'y nawala na rin ang dating ako. Sa loob ng 2 taong mahigit, babaeng grasa na ang naging tawag sa akin. Divina? Ang pagtawag ni Ignacio ang nagpabalik sa aking wisyo. Nagsasalita pa siya ay tumayo na ako at walang paalam na umalis. Gusto kong isipin niyang nagkamali lang siya. Ayoko mamroblema na naman siya dahil sa akin. Nararamdaman ko ang mga matang nakasunod sa akin. Kaya sa halip na magtungo sa likod ng tindahan ni Manang Inday, naglakad ako palayo. Halos hindi ko na maihakbang ang mga paa nang makarating sa tapat ng pinto ng simbahan. Nararamdaman ko na ang aking katapusan. Nakabukas na sugat sa mga paa. Tubig baha na marahil ay may ihi ng daga. Alam ko na. Umupo ako sa sulok ng pintuan. Pumikit at muling nanalangin. Muling nangulit sa natatangi kong hiling. Divina. Minamnam ko ang matamis na tinig ng lalaking sumambit sa aking pangalan. Boses ni Miko. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ng asawa ko. Divina. Nakangiti kong idinilat ang mga mata. Pinagbigyan ako ng Diyos. Sa nanlalabong paningin, nakita kong muli ang aking mag-ama. Ngayon, payapa na akong mamamatay. Nanay, gising ka na po. Uuwi na po tayo ni tatay. Natigilan ako nang marinig ang malambing na tinig ng isang paslit. Nararamdaman ko ang maliit na palad na humahaplo sa aking muka. Pagkaraay ang masuyong halik sa aking noo. Patawarin mo ko, Divina. Napakaraming panahon ang nasayang dahil sa kahangalan ko. Matagal ko nang alam ang lahat. Ipinagtapat sa akin ni Mama ang mga ginawa niya. Matagal ka na naming hinahanap. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataong puna ng lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Ang sabi ng tinig na umalik sa akin noong
bumalik na ang mag-ama ko. Makikita ko na sila. Makakasama na. Hindi ako susuko. Gigising ako. Naagapan ng impeksyon sa aking mga sakong. Halos 2 linggo akong nanatili sa ospital. Ginagamot, nagpapalakas. Bukas, maaari na akong lumabas, sabi ng doktor. Makakauwi na kasama ng asawa ko't anak. Magsasama sa iisang bubong at hindi na maghihiwalay. Mag-iipon kami ng mga bagong larawan. Diyos ko, maraming salamat po. Ginusto ko nang wakasan ang buhay ko noon. Pero naroon si Miko at pinigilan ako.